matigas na, no? Alam naman natin yung puso natin sa human being. Muscle po yan, no? Isa organ, muscle organ, no? Na ginagamit upang tayo ay patuloy na magbuhay, magpump ng dugo, no? Pero paano yung puso natin, no? Biologically, paano siya tumitigas din, no? When we continue yung ating health, hindi natin inaalagaan, no? Yung mga cholesterol, pumupunta yan sa ugat, nagtitrigger ng high cholesterol, and then eventually, heart attack. So, ganun din po ang ating puso, no? Regarding sa ating pagsamba sa Panginoon, huwag po nating hayaang tumigas, no? Tanungin po natin ang sarili natin, no? Meron tayong mga checkpoints na tinatawag. Yung pride po ba natin, no? Does it build walls? Kung saan dapat nandun ang prayer, pero ang inuuna natin yung pride natin. Or are we quick to forgive, no? Or do we hold on to grudges for so long? Hirap na hirap tayong magpatawad. Or does disappointments in life harden us more than we realize, no? What practices help us to stay tender in tough seasons, no? So, ang hardened heart po, ayon sa Biblia, is it just being cold or unkind, no? It is when someone chooses to tune out God's truth and His presence. It's like building a brick, a wall, no? Magsisimula sa isang brick. Merong word, nabasang word, hinayaan niya lang, no? Merong narinig pa niya at the time yung whisper ni God, yung quiet voice, hinayaan niya rin. Slowly po, yung brick na yan, magbibuild. Hanggang meron na siyang malaking wall, hindi na natin nakikita ang Panginoon, hindi na natin siya naririnig, malayo na tayo sa Kanya. And then eventually, nasa mundo na ulit tayo, especially for us Christians, napakahirap po na nakakilala na sa Panginoon. Nakalagay po sa Biblia, no? Merong warning about that, na mahirap na pong makabalik. So, kung ay binago na at nilinis na po ng Panginoon, pilantilihin po natin yan, yung malinis na lugar na yan, punuin ang salita ng Panginoon, no? And let's always invite the Holy Spirit. So, ang hardened heart daw po is a spiritual resistance, a conscious, no? Meaning aware tayo sa mga desisyon natin to ignore God's guidance, yung kanyang words, yung kanyang truth, and His presence. It can be a result of continuous sinning, lying, leading individuals, no, to sin away and to move away from the faith, no. Ito rin yung humaharang sa ating paglakad sa ating spiritual growth, no, and yung being receptive to God's word. So sa history po, no, sa Biblia, marami po diyang example ng mga tao na tumigas na yung kanilang puso. No, nung si Joshua, no, siya na yung nag-lead papunta nung i-conquer nila ang Jericho. Wala na po si Moses na panahon na to, no? Bago nila ma-conquer ang Jericho, may bili ng Panginoon. Binigay na sa kanila ang Jericho, okay? I-conquer na lang nila. Sumunod naman sila sa instructions, yung pag-ikot, yung Jericho walk natin na tinatawag, okay? Pero ang bili ng Panginoon, kapag na-conquer nyo na ang Jericho, no, do not take the things that are accursed, meaning, wag niyong kunin yung mga bagay na nakatakdang wasakin. At ang bawat ginto, pilak, at iba pang tanso, no, ilalagay yan sa kaba ng Panginoon sa templo. So, they were able to conquer Jericho. Successful sila, no? And then, meron yung ay lulusubin nila. So, nagpaedala lang after Jericho, yung ay i-conquer din nila, no? Kasi malapit lang yun sa Jericho. So, ang nangyari po is, nagpadala lamang ng ilang soldiers, no? Si Joshua. Kasi confident siya na sinasamahan sila ng Panginoon. Kasi sabi nga po, pinangako na. Pero ang nangyari po, natalo sila ng ay. Iilan lang yung ay. So, winasak ni Joshua yung damit niya. Sabi niya, Lord, akala ko ba sasamahan mo kami? Ano nangyari po? Ang sabi ng Panginoon, hindi kasi kayo sumunod. Merong nagkasala dyan. Ang mas masakit pa po, yung nagkasala, hindi siya agad, he didn't move forward. Hinantay pa niya yung nag-cast, no? From tribe of Judah, then sa clan ni Akan, no? Hanggang sa family ni Akan, until nabunot yung pangalan ni Akan. Tsaka si Akan, umamin, na kumuha siya, no? Yung mga mamahaling tela, galing sa Babylonia, may mga ginto din siya, pilak, na kinuha. Ang sabi ng Panginoon, para yan sa templo. At wag yung mga ibang bagay, nakatakdayang mo sa akin, wag niyong pag-interesan. So, hindi siya sumunod. Nagantay pa siyang mabunot yung name niya, kaya na-discover yung kanyang kasalanan. Kaya ang Panginoon, no, hindi na sila sinamahan.
hanggang ano po yung consequence nito, no? Kasi hindi siya sumunod. Matigas po yung kanyang puso. Hindi lamang si Ikan, no, ang binigyan ng parusa, kasama ang kanyang mga anak, ang lahat, maging mga hayop na alaga, yung tent, lahat ng ari-arian, lahat po sila ay inilagay sa labas at sila ay pinagbabato hanggang mamatay, no? So nakita po natin that when we harden our hearts, hindi lang po tayo ang maapektuhan, pati po ang pamilya natin. So let's be discerning, no? Tayo po ay sumunod. Do not quench the Holy Spirit. Do not resist the Holy Spirit. Sino pa po? Si Pharaoh, no, sa Exodus po, nakita niya na yung napakaraming bagay, no, through the staff of Moses, yung 10 plagues of Egypt. Eventually po, isa-isa, it unfolded one by one. Pero hindi, napakatigas pa rin ang puso niya. Hanggang ano po, namatay yung firstborn niya, yung last plague of Egypt. Inantay pa niya na umabot sa ganon. And then, nung lumabas na ang mga taga-Ehipto, no, na malapit na sila sa Red Sea, ano pang ginawa niya? Ipinahabol niya sa army ng Egypt. So, napakalaki nang nawala sa kanya, yung anak niya, yung army niya. And naalala po natin, no, na may mga binigay din po ang mga taga-Ehipto sa mga taga-Israel dahil God softened their heart, diba? Kaya tayo po, no, patuloy po tayong kilalanin ng Panginoon. No? Huwag natin tigasin ang ating puso, no? Ang ating damdamin sa Panginoon, sa kanyang mga salita, dahil napakalaki po ng mga consequence niyan. Ang mga Israelita po, di ba, dapat it will just take them a few months to reach the promised land. Umabot sila ng 40 years. Kasi kahit umuulan na ng mana every day for 6 days, from 7 days, kukuha sila sa last day for 2 days, di ba? Wala sa kanila yun. They forgot, they overlook all the other good things that God has done. Walang tubig, nandiyan ang Meribah, yung bato, di ba? Nagkaroon po ng tubig. No? Sa mga panahon na maaraw, nilililiman sila yung pillar of cloud ng Panginoon. At sa gabi, hindi sila na, syempre may mga hayop din sa ilang, di ba? Pero nandun yung pillar of fire, di ba? Yung fire ng Panginoon. Para proteksyonan sila at syempre po malamig para bigyan sila ng init. Pero hindi nila nakita yon. They keep on complaining. Kaya ang first generation of the Israelites that have gone out from Egypt, hindi po sila nakapasok. Only Caleb and Joshua, no, yung tribe nila. At yung second generation na po, yung mga anak-anak. So tayo po, no, napakalaki, no? Hindi lang anak, no? Everything, meron siyang ripple effect. Meron siyang effect even to the next generation, second and third generation po. And sa kung meron pong mga tumigas ang puso na sa Biblia, meron naman pong people who soften their hearts. Katulad po ni Noah. Sa panahon ng kainitan, ang people were given into marriage, nagsasaya mga tao. Si Noah, he heard the voice of God. He made that ark. And ano po nangyari? Nasave ang kanyang buong family. Ang kanyang wife, siya, no, ang kanyang mga anak na lalaki, and ang mga asa-asawa nito, no. And diyan po nagsimula ano po ni Abraham, 'di ba? Sa lahi po ni Shem. So, ano pa po, the patriarchs, sila Abraham, hindi naman po niya alam kung saan sila dadalhin eh. Yung sinabing, pumunta ka sa gantong lugar, walang kasiguruduhan, pero he heeded the voice of God. And eventually po, no, he became the father of many nations kasi siya po ay sumunod. Ang mga apostles, no, even though, no, until the day of persecution, they stood in their faith that they witnessed the Lord from baptism until the resurrection. And now, no, tayong mga Gentile Christians, the Jewish Christians, we are reaping the rewards of what they have did. Purihin po ang Panginoon, no? So how do we keep our hearts soft? No? The good news, a hard heart isn't permanent. God gives us rhythms to keep our hearts soft and sensitive to Him. Una po, start with daily. Yan po, intentional. Daily repentance. Psalm 51 says, God treasures a broken and humble heart. Bawat araw po, let's take time to honestly reflect. Admit natin yung mistakes natin. Hindi man yung ginawa ng ating kamay. Pero maaaring ito ay naisip natin, nasa puso natin, and we gave time to that hanggang lumaki na sa isip natin. Hindi po natin alam, nagkakasala na po tayo. Humility helps us to hear God again. Ano pa po? Stay in the scriptures. God's word isn't just information. It is transformation. God
God's truth reshapes what pride tries to protect. So Jeremiah 23:29, it says, the scripture is like a fire and a hammer that breaks hard hearts. We should read it slowly, meditate on it in the day and night, sabi nga po sa Joshua 1:8, no? And apply it in our lives. And let us also worship instead of worry, because worship is a weapon, no? Ang pag-worship po natin sa Panginoon, ibig sabihin po, we are submitting to God and we are acknowledging His power, no? Psalm 95 invites us to bow and worship, not harden our hearts. In tough times, turn your focus to gratitude and praise. Worship isn't just a song, it is surrender. And also, stay kind to others. Ephesians 4 says, being compassionate and forgiving reflects God's heart. How we treat others show how open we are to God ourselves, no? Soft hearts stay tender, not just to God, but also to people. Manalangin po tayo. Father, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong karunungan, Panginoon. Patuloy mo po kaming hubugin, Panginoon, at samahan to all our endeavors as we keep giving glory to your name, Lord. You want to stay clean and pure, Panginoon, before you, to be holy because you are holy. At dahil sabi mo, Panginoon, without holiness, no one can see God. Salamat po, Lord, for everything, Lord. Napakabuti mo, even the unanswered prayers, Panginoon, because it can be a redirection or you were trying to protect us, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutian. Purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka, sa pangalan ni Jesus, ang iyong bugtong na anak, ang aming Diyos at tagapagligtas. Amen.